Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Balaod nun nga mag-uktaba sa barangay ug sangguniang kabataan elections giduso sa Kongreso ug Senado. Kaso ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok sa upat ka mga maleta boys gipabawi. Traffic Enforcement Agency ang Mandaue nag-operasyon batok sa mga PUJ nga nigamit og doble plaka. 72 anyos nga lola nadasmagan og truck ni karga diha sa Carbon, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, balaod nun aron ni Oktaba na usab ang barangay ug sangguniang kabataan elections giduso sa Kongreso ug Senado. Giulagway kini sa usa ka election lawyer nga pagpangilad sa katawhan ang gihimo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Parehong giduso sa Kongreso ug Senado ang balaod nun nga nagtinguhang i-postpone ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Ngay monon ta karong November 2026 ug iuktaba ngadto sa tuig 2028. Gipalabang ni Senator Francis Cheese Escudero ang Senate Bill 2387 nga naninguhang lugwayan ang termino sa kasamtangang opisyal sa barangay ug SK ngadto na sa 5 ka tuig gikan sa gipatumang 4 ka tuig. Sumapa ni Escudero nga makahigayon ang matag opisyal og igong panahon aron alagaran ang ilang mga konstituente pinaagi sa mas taas-taas nga termino. Ning si manaha usab, giduso ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang House Bill 10591 aron iuktaba ang barangay SK elections ngadto na sa katapusang Lunes sa Nobyembre tuig 2028. Miduyog sa maong balaod nun ang 62 ka mga kongresista sa gitinguhang pag-amyenda sa Republic Act No. 9164 gumikan sa compelling governmental interests. Gitumbok sa mga kongresista ang nagpadayong krisis sa lana karong wala pa'y kasiguraduhan ang gidingatan sa giyera sa Middle East nga nakaapekto usab sa presyo sa petroleum products. Tungod dini, hilabihang kasagmuyo ang naangko ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal human masayod sa mong kalambuan. So sa ka-radio interview, gisaway ni Macalintal ang giingong pagpangilad sa mga politiko ngadto sa katawhan, pinagi sa gitinguhang pag-uktaba sa eleksyon sa barangay ug sangguniang kabataan. Hugot nga gibarugan ni Macalintal nga unconstitutional o dakong kalapasan sa balaod ang maong balaod nun o kung mahimo adunay mas maayong hinungdan ang mga magbabalaod nganong kinahanglan pang i-extend ang termino sa mga opisyal sa barangay. Gian Navarro, CCTN News. Gisiguro sa Mandaue City Health Office nga aduna sila igong supply sa tambal batok sa leptospirosis. Mato di Assistant City Health Officer Dr. Phyllis Bidon nga dunay ng giandam sa syudad ang doses sa doxycycline ilabi na nga kanunay ang pagbaha sa syudad kung adunay kusog nga uwan. Gihawhag ni Bidon ang mga residente nga ang pag-inom sa maong tambal kinahanglan pinaagi sa konsultasyon sa health worker og dili angay mag-self-medicate ilabi na sa mga bata. Padayon usab ang education campaign sa buhatan o ang konsultasyon
pagtambal sa mga samad, water and sanitation services, pagmonitor sa luwas nga tubig, nutrisyon ug mental health support sa mga evacuation center o sa mga lugar nga gibahaan. But ang katong prophylaxis or prevention, nga antibiotic, it is available. Naka-prepare man taan na sa City Health and atong mga barangay health centers. Kampanya alang sa paglikay sa sunog himuon hangtod sa sudlunong bahin sa Matag Dapit. Kini ang usa sa mga inisyatiba sa bag-ong Regional Director sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Region 7. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihingusgan sa bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection 7 ang kampanya sa paglikay sa sunog hangtod na sa mga sudlunong bahin sa Matag Dapit. Tutukan ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Denaga ang maong kampanya ngadto sa mga panimay ilabi na sa mga informal settlers o mga istrukturang kuyaw kaayo sa sunog. Ipasabot sa mga kawani nila nganong kinana magmainampingon sa pamuyo ang matag usa aron kalikayang maugdaw ang ilang mga kabtangan sa higayong mutumaw ang dakong kayo sa ilang dapit. Himong house to house ang ilang fire inspection aron usab ipasabot ang mga angayang likayan sa matag usa batok sa sunog. And with the help of our some stakeholders, some company that have the tawag natin na mayroon silang corporate social responsibility, ay makatulong sila doon as we will gawin nating magiging resilient yung ating mga barangays. Gawas nini, pakusgan usab ang volunteerism panahon sa matag emergency pinagi sa pagbaton og fire auxiliary group. Sila ang mamahimong first line of defense sa higayong adunay motumaw nga sunog sa ilang dapit. Samtang ipabilin sa BFP 7 ang patas kapag pili sa mga bag-ong fire officers nga mga lagad sa nagkadaiyang dapit. Gawas gimong strikto ang recruitment ug training, kinahanglang igrupo ang mga fire officers depende sa ilahang expertise. So you expect that our firefighter will be seen in the community. Makita mo silang magiging busy ngayon going to the community. Lalo na yung mga involved na mga informal settlers. Kapino sa kabuuan ng milingkod sa katungdanan si Dinaga isip bagong BFP 7 Regional Director og naninguang patasan pa ang moral sa ilang mga kaubanan nga moindang panan sa matag emergency. So we will expect that the Bureau of Fire Protection will be busy doing its job. We will be busy in winning the hearts and mind of the population. Marami tayong mga activities towards that endeavor. Gian Navarro, CCTN News. Philippine Statistics Authority 7 midasig sa uban nga mosalmot sa mosunod pang mga survey sama lang sa CBMS. Subay kini sa mga reklamong naangkon atol sa pagapod sa hinabang ubos sa uplift program sa gobyerno. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gidasig sa Philippine Statistics Authority 7 ang ubang mga tao nga mosalmot sa mosunod pa mga survey sama na lang sa community-based monitoring system. Ilabi na nga gihimo ng sumbanan ang mga tabangunong kabos gikan sa CBMS alang sa nagpadayong financial assistance sa gobyerno ubos sa programang Uplift. Mato di PSA 7 Director Wilma Perante nga adunay mga higayong nagdumili ang mga tagbalay sa pagsalmot ug pagsanong sa CBMS sa panahong nanuroy ang mga kawani og enumerators aron lang pagkuha og mga mahinungdanong impormasyon. Importante alang sa PSA 7 ang pagpakisayod sa kahimtang sa pamuyo sa matag panimay aron ilain-lain asa kanila ang qualified sa mga financial assistance programs sa gobyerno. That's sinasabi natin specifically for the community-based monitoring system and even other surveys of the government, hindi lang sa PSA, to really involve and engage themselves and provide time to provide information para ma-ensure po natin na magiging tama po din yung programa natin and they will be included in terms if there are programs of the government. Gigamit sa gobyerno ang CBMS 2024 survey aron pagsusi kung kinsa man ang mga kabus nga pamilya nga hayan matabangan sa tag 2,000 pesos nga hinabang ubos sa programang Uplift. Sama sa gilauman, nadawat sa DSWD-7 ang mga reklamo may tungod sa uban nga wa maapil sa mga beneficiaries. Mato ni Regional Director Charlene Marie Lucero sa DSWD nga adunay helpdesk gagiandam
nga dumalaon sa PSA ug sa LGU. Kini aron makatubag sa mga concerns kung nganong wala maapil ang usa isip qualified beneficiary. Para ang katong mga nireklamo nga wala sa lista, masulat sa LGU aron ma-check kung unsay rason nganong wala siya sa CBMS. Katong nagreklamo nga nagpa CBMS siya sa una sa iyang mahinumduman pero wala siya sa lista, could be dili siya poor or near poor based sa lista nga gi-release sa PSA. Mao gidasig sa PSA 7 ng publiko nga moapil sa sunod nga CBMS sa higayong madayon na kini karong 2027 aron hayon makapaymos usab sa ubang mga tabang gikan sa gobyerno. We encourage everyone this time to participate at magkaroon po tayo ng 100% response rate for the CBMS 2027. Ian Navarro, CCTN News. Kaso ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV batok sa upat ka mga Malita Boys gipabawi na sa iyang mga abogado. Kini human nga mibakwi na ang mga nagpailang kanhi Marines sa ilang pasangil batok sa kanhi Senador ug sa ubang mga dagkong opisyal. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibawi na ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ang mga kasong gipasaka batok sa upat ka mga Maleta Boys. Human gibawi ang ilang mga pasangil ngadto nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., late Representative Martin Romualdez ug uban pa. Gikan kini sa 18 ka mga nagpailang kanhi bodyguards ni kanhi Kongresista Zaldico nga nagsaysay sa giingong kickback sa flood control projects nga gisud sa Maleta. Human makabati sa balita mahitungod sa pagbakwi sa pamahayag sa upat ka mga nagpailang kanhi Marines. Gipahibaw ni adayon ang mga abogado bahin sa pag-atras sa gipasakang kaso batok kanila. Matud sa post ni Trillanes nga ni simpatiya lang kini sa gidangatan sa maong mga individual tungod sa kakuwang sa panginabuhian. Maong gipahimuslan sila sa daotang politikal nga tinguha ug nabiktima lang sila. Gipasanginlan sa mga Maleta Boys si Trillanes nga nanuhol ngadto sa mga investigador sa International Criminal Court. Apan human na konsensya ang maong mga individual og may bawi sa pasangil gamit ang affidavit. Gilauman ni Trillanes nga makatunan nila ang dakong leksyong giatubang. Sa usa ka report, namirma sa bagong affidavit ang upat gikan sa 18 ka mga Maleta Boys og may tataw nga dili tinuod ang ilang mga pasangil. Nakita sa Department of Justice nga ang korte na mismo maoy maghukom sa mamahimong desisyon ngadto sa mga Maleta Boys karon nga padayon ang pagdungog. Karong hapon usab, gitudo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kampo nilang Kongresista Romualdez nga posibleng nagpaluyo sa pagbakwi sa pamahayag sa kanhi bodyguards. Kini na lang ang nahimong pamahayag niya human masayod sa maong gidangatan. So you think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Traffic Enforcement Agency ang Mandaue nag-operasyon batok sa mga PUJ nga nigamit og doble plaka. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, ato
atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang Ani o Kita. Season 7. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base
Tatalaan sa Police Regional Office 7. Mga kasong panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO 7, Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ni patuman og operasyon batok sa mga pasahirong jeep nga naggamit og clone o doble nga plaka. Kini gumikan kay ang maong mga sakyanan posible nga kolorom. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang pipila ka mga pampasahero ang jeep nga natala og na-report nga mga nagamit og parehas nga plaka bisan lahi-lahi ang ilang unit. Matud ni Hilary Tuya, pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team, nga tungod sa mga nadawat nga reklamo nagamit og doble plaka, hinungdan nga ilang gimonitor og nipatuman og mga operasyon. Sudlang sa duha ka semana, moabot sa 3 ka unit ang ilang na-impound. Giisuhan usab nila og temporary operators permit ang mga driver, samtang gireport usab ang kaso ngadto sa LTFRB. Wala mo giniangkon kay according to them wala sila idea pero very suspicious lang ba kay nganong makagamit sila ana nga plaka nga which kanang unmatched gyud sa ilahang chassis ug engine number nya. In fact sa ilaha pong mga kay gipangayoan na natong mga dokumento, ang uban wala kahatag og dokumento, ang uban naa pero dili gyud siya mo-match. Gipasabot ni Rituya nga posibleng ang paggamit og cloned plates resulta sa kakuwang o pagkawala sa prangkisa sa pag-operate. Matud niya, kinahanglan adunay balido nga prangkisa, special permit o provisional authority ang mga pampasahero ang sakyanan sa dili pa kini makabiyahe sa karsada aron dili mahimong kolorom. This is a fraudulent scheme, no? Pagpanikas man sa ilahang kuan kay ngano man jud mukuha lang jud tag kanang kuan ba kanang tinuod gyud nga prangkisa. Dili lang ta manglimbong gud sa ato ang kuan nga kini nganong for what reason nga manglimbong ka, so meaning naa jud kay nautang motibo. Matud niya, dili gilayon matino kung asa ang orihinal ug asa ang cloned nga plaka sa duha ka sakyanan, apan giisip sa team nga adunay seryosong paglapas kung dili magtugma ang mga record ug dokumento sa driver ug iyang unit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibansay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ang mga persons with disability gikan sa Bohol sa pagpanginabuhi pinaagi sa paghimo og fish products. Ato sa skills training, gitudluan ang mga PWD sa pagdebone sa bangus ug paghimo og fish tempura. Kini aron adunay maayong panginabuhian nga hayan makatabang sa ilang pamilya. Hands-on ang mga kawani sa BFAR 7 sa pagtudlo ngadto sa mga PWD gikan sa paghimo sa maong pagkaon hangtod sa kahinlo sa matag produkto. Matod sa BFAR 7 nga kabahin lang kini sa padayong pag-abag ngadto sa ubang mga sektor aron magmalambuo ng ilang kinabuhi. Usang skills training sa mga inisyatibang gihimo sa BFAR 7 ato sa pagsaulog sa National Disability Rights Week sa miaging semana.
Gihimong sayon sa Land Transportation Office 7 ang pagpangita sa plaka sa sakyanan pinagi sa ilang plate spotter website. Matultulan sa maong nga plate spotter kung asa kuhaon ang rehistradong plaka, una pa bisitahon ang nahingtungdang buhatan sa LTO. Bisitahon lang ang website sa www.lto-r7-platespotter.ph o ihatag ang plate number o baka ang MV file number nga kuhaunon. Matod ni LTO7 Director Attorney Wendell Dinglasan, nga kabahin lang kini sa mga accessible nga mga pagpanerbisyo sa ilang ahensya ngadto sa tanan nga mga motorista. Dugang panidinglasan nga gituyo ang maong online platform aron usab dili mahasol ang matag kliyente sa pagbisita sa LTO ug pangitaon ang iyahang plaka. Igo lang mag-agad ang Visayan Electric Company kung tumanon ba ang giduso sa gobyerno nga wagtangon ng system loss charges ngadto sa bayranan sa kuryente. Matod sa President ug General Manager nilang si Mark Anthony Quindica nga nagpabilin pa sa proposal stage ang nahimong saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ilabi na nga wala pa sila masayod sa mamahimong pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act kon IPIRA. Makigalayon gihapon ang Visayan Electric sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission ug ubang mga sektor. Kini aron makasubay sa mamahimong kabag-uhan sa mga lagda ug hayan dili mapasagdaan lang ang mga konsumidor ug kuryente. We still maintain our position nga ato gyapong i-make sure nga ato reliability, availability taas na gihapon. And at this moment, di ba may ka-speculate on sa impact sa impact sa business, but we stand behind the President for the transparency and to avoid or ensure na walay undue burden ihatag sa itong mga konsumidor. Gihagit sa Teachers Union sa Central Visayas si Cebu City Mayor Nestor Archibal nga babagan ang itukod nga paksilika sa Tarlac. Subay kini sa nahimong pagtataw sa mayor nga wa niya giendorso ang mao nga controversial nga artificial intelligence hub sa kauluhan. Ug tanong gikondenar sa Alliance of Concerned Teachers Central Visayas ang mao nga planta gumikan sa posibleng pagguba sa kalikupan ug pagpapahawa sa mga nanimuyo sa mao nga dapit. Laing hagit sa maong Union nga kag-Archibal nga barugan ang iyang advocacy alang sa maayong pagpanalipod sa kalikupan. Giilahin noon sa ACT Central Visayas ang tinguha sa mayor nga suportahan ang paglambigit sa artificial intelligence ngadto sa nakadaiyang teknolohiya sa dakbayan sa Sugbo. Suspect sa multi-million fuel scam sikop sa National Bureau of Investigation 7. Atol kini sa entrapment operation nga gihimo sa usa ka mall sa Mandawi City. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Nasikop sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang giingong suspect sa multi-million peso fuel scam atol sa gipaygayon nga entrapment operation sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi. Ang suspect na ilang nga si Cruzaldo Fernandez Bastida, hingkod ang panuigon nga residente sa Barangay Kutkut, lungsod sa Liloan. Niugat ang maong operasyon gumikan sa sumbong sa usa ka Roel de Vera nga giingong nakabayad og 5.3 million pesos nga cash niadtong Hulyo 26 sa iyang pagpalit og 100,000 ka litro sa diesel fuel. Giingong giilad si De Vera sa kompanya nga 811 Heavy Equipment Parts Supply nga dunay gibaligyang baratong presyo sa lana nga mo kantidad og tag 53 pesos ang matag litro. Giingong gihimo ang unang transaksyon niini sa pagbinayranay niadtong Hulyo 26. Apan ang gipalit niini wala gideliver ngadto sa customer. Inay, nangayo pa kini og dugang 500,000 pesos tungod sa giingong kalit nga pagsaka sa presyo sa lana sa ilang dipo. Misanong sa pagbayad ang biktima, apan giunhan lang una niya og 100,000 pesos apan wala gihapon gideliver ang supply sa lana. Maoy hinungdan nga binangup na sa NBI 7 si De Vera. Milusad ang buhatan og investigasyon diin gihimo ang entrapment operation sa usa ka mall sa may AS Fortuna sa Dakbayan sa Mandawi. Subay niini mag-atubang og kasong estafa og illegal trading sa petroleum ang maong suspect.
Nasayran nga nagatubang og krisis ang nasud tungod kini sa pagdayong pagsaka sa presyo sa lana, epekto usab sa tensyon sa Middle East. Gipasidan-an sa NBI-7 ang publiko nga dili himuong kahigayunan ang krisis nga makapanlimbong sa uban, ilabi na nga nagatubang sa economic crisis ang mga tao. Giawhag sab sa buhatan nga isumbong kanila ang mga susamang insidente aron nga kalikayan na ang limbong. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, 72 anyos nga lola dadasmagan og truck ni karga diha sa carbon, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy itong ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Pangalaman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kissed you, my lips so wide, the things that bothers me is nothing like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose o viral pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time, yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed.
Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Balik sa ato mga balita, namatay ang 72 anyos nga lula human maipit sa sakyanan nga nadiskarga og mga utanon diha sa Carbon Public Market kagahapon. Kini human nga aksidenteng natandog sa truck boy nga si Vanley Amanduron nga taga Malabuyok. Ang kambyada hinungdan sa pagdagan sa sakyanan og naigo ang biktima nga si Ima Irbito nga taga Canlimampao, Toledo. Daling gida ang biktima sa Cebu City Medical Center apan gideklarar kining dead on arrival. Gikustudiya usab ang truck boy og kasuhan kini og reckless imprudence resulting in homicide. Gawa sa pagpasaka og kasong kriminal, gipaalarma na usab sa LTO7 ang rehistro sa Isuzu Forward aron ma-showcause order. Kapin sa 4 ka milyon ka pesos nga balor sa mga peking seasoning brand gisakmit sa mga sakop sa PNP CIDG. Gibaligya kini sa usa ka bodega sa downtown area ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 4.2 milyones ka pesos nga balor sa mga peke nga mga seasoning products nga Magic Sarap ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit gikan sa ka bodega nga nabutang sa Pigulia Street Central, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo alas 12:01 kagahapon sa udto. Gidakop sa mga operatiba ang negosyante nga Chinese national nga nagpailang nga maitag-iya sa mga kinarton nga Magic Sarap nga si alias Gian Zulin, 42 anyos nga kasamtangan nga nagpuyo sa mga dapit. Nasakmit sa mga personel sa CIDG Mandawi City Field Unit ang 440 ka sako nga doon itang duha ka kartong nga box sa sulod niini nga may gisudlan sa mga peke nga mga Magic Sarap nga mong kantidad ang tanan sa 4,224,000. Sa investigasyon na sa Iran nga ang CIDG nakarawat og reklamo gikan sa Nestle Philippines Incorporated nga may tag-iya sa Magic Sarap nga brand sa seasoning products labot sa illegal nga pagpamaligya sa ilang produkto sa mga negosyante diha sa Tabo sa Banay. Mihimo dahil nag-validation ang mga personal sa CIDG ug nasuta nga tinuod mong reklamo nga mahinungdan kailang gihatagan og pagtaganda. Giplano giliyon ang entrapment operation ubos sa Oplan Mega Shopper nga may flagship program sa CIDG pinagi sa pagpatuo nga mopalit sila og binulto nga Magic Sarap sa kantidad nga 72,000 pesos nga naglangkom kini sa 20 ka sako nga dunay duha ka box sa sulod niini. Sa dihang giandam na ang maong nga mga sinako nga Magic Sarap, gipangutana kini sa pulis kung dili makinipeke nga produkto ug bibutyag matud pa ang Chinese national nga negosyante nga gikan kini sa Nestle nga nagpasabot nga legit kini. Human makakuha og signal gipasusiday nila sa representante sa Nestle Philippines Incorporated nga si Attorney Cara Roset sa sulod sa bodega ug gisusi ang maong nga mga produkto ug nasuta nga pulos kini counterfeit. Gisusi nila ang security features, product identification, marking suguban pang characteristics ug matud pa dili kini otorisado sa Nestle Philippines Incorporated. Din hinagipahibaw dayon ang nagpailang nga tag-iya sa mga produkto nga si alias Jan Zulin nga nakalapas siya sa balaod ug angayan siya nga dakpon. Kasamtangan nga gustorya sa CIDG-7 si Lin ug gidakdang pasakaan kini kasong karapasan Section 155 ug 168 in relation to Section 170 sa Republic Act 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines. Arnold Bustamante, CCTN News. Kapin sa 15 milyones ka pesos nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa pantalan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Lakip sa nasakmit ang pinayuhot nga mga buwad nga tamban nga gisakay sa truck gikan sa Dakbayan sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Pinayuhot nga mga sigarilyo nga nakantidad og 15 milyones pesos nga gikarga sa usa ka canter truck ang nasakmit kini sa mga personnel sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Police Regional Office Negros Island Region sa pantalan sa Barangay Luok sa Sulet sa Dumaguete kagabi. Atol sa mga operasyon na dakpan ang driver sa canter truck si alias J, 32 anyos taga Barangay Tuburan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Apel sa gikustorya sa kapulisan ng duha ka sakay niini nga silang alias Jo, 22 anyos taga Barangay Bulatok, Pagadian City ug alias Al, 27 anyos taga Barangay Alulayag-Layag, Parang, Probinsya sa Sulu.
Unang nga nakadawat og report ang kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office nga doon maabot nga pinahihot nga sigarilyo agi sa pantalan sa Nabagete gagikan sa pagadian nga gisakay sa usa ka canter truck. Nakigalayon dayon ang Norpo sa Piero NIR, Philippine Coast Guard, K9 Unit, Special Operations Unit, Bureau of Customs Subport of Dumaguete ug ubang tinugyanan sa banaod aron maalerto labot sa mga impormasyon. Pagabot sa barko ikan sa pagadian, giso si dayon ang mga karga niini ilabi na aga mga dagkong sakinan ug manampuso nila nga na-intercept ang truck nga nagkarga sa illegal nga sigarilyo. Nasakbit sa mga operatiba ang 68 ka master cases sa Walter Premium Cigarettes, 195 ka master cases sa Busco Full Flavor Cigarettes, giapil usab ang 200 sa kahon sa buwad nga tamban, kag ibanabana nga mo kantidad sa 90,000 pesos ug ang canter truck nga gisakin niini nga mo kantidad ang tanan sa 15,069,900. Ang tulo ka mga sospitsado kasamtangan kay kustorya sa Dumaguete City Police Station alang sa booking ug documentation samtang ang mga nasakbit nga sigarilyo giduso kini sa Philippine Coast Guard Substation sa Dakbayan sa Dumaguete. Kalapasan sa Republic Act 10863 ang ipasaka nga kaso sa kapulisan batok sa tulo ka mga sospek. Si Police Brigadier General Romano Cardinio ang hipi sa PRO-NIR midayeg sa mga sakop nga manampuson nga pagkasakbit sa mga illegal nga sigarilyo kag isaway sa pagpalusot sa isla sa Negros. Ang mga operasyon nagpakita kini sa kamahinungdanon sa intelligence-driven ug interagency nga collaboration pagbatok sa smuggling ug uban transnational crimes. May pasalig ang PRO-NIR nga ilang hugtan ang pagbantay sa mga pantalan lakip na ang mga tugpahanan nga walay makalusot nga illegal nga produkto sama sa smuggled nga mga sigarilyo. Arnold Bustamante, CCTV News. Laing moabot na 23 ka mga personnel ang gihire sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim. Karon moabot na sa kapin 400 ang sakop sa Traffic Department. Sagad niini mga traffic enforcer ug pipila ang na-assign sa opisina. Kinihuman usab sila nakatapos sa 3 ka adlaw nga training kabahin sa mga lagda sa trapiko. Ipakatap ang mga traffic enforcer sa nagkadaiyang lugar sa syudad sunod semana. Okay na akong baon gyud pero may gyud nga zero tolerance gyud tong corruption kay especially kung naag yung tay glaring na ebidensya wala gi bisan kinsa pa na iyahang backer diha mao man ginay ko ang mandato sa ato ang ato ang administration no Mayor Jungki kung ingon ana man lang binuang wala tay dapat kawilihan ana no so tangtangon kita na sa ato ang departamento. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.